Tingnan ninyo po yung mga mukha ng mga KNP ngayon. They are not all satisfied. Hindi na po sila, hindi nyo na makikita yung kislap sa kanilang mga mata. Why? Simply because they are not happy anymore. They are not happy anymore. Nako, bakit po kayo nag-comment, Sister Maria Cristina Arasas Fuentes? Yan. Total, nag-comment na rin lang naman po si Sister Maria Cristina Arasas Fuentes. Si Sister Maria Cristina Arasas Fuentes, isa po itong doktora. Pasensya na po kayo, Sister. Di ko po alam. So, it means to say, it only shows that by commenting in my live video and watching in my live video, it means to say that you are openly exit. Ang tulong ng manggagawa ay mahimbing. Kaya tingnan po ninyo, kahit nakakatulog na ako ng alas 3, nagigising ako ng alas 8, alas 9, ilang oras lang yung tulog ko. Masaya ako. Hindi ako mukhang palakang puyat. Kahit hindi ako nagpapabelo, wala akong iniinom na supplements, wala akong iniinom. Tingnan po ninyo, yung pagkain ko, hindi ko man lang maggalaw-galaw. Pagod ako niyan, ha? Dapat pagod ako, mas marami yan. Kasi, hindi mo malunok-lunok yung pagkain mo kasi, hindi mo gusto eh. Pero, bakit mukha pa rin akong Kasi, yung kagalakan ng kalooban, ang masayang puso, sabi, ay mabuting kagamutan. Nagpapalakas ng immune system yung masayang puso. Tingnan ninyo yung mga pagmumukha ninyo. Masaya pa ba yung mga puso ninyo? Hindi na masaya yung mga puso ninyo. Baka pag nalaman ninyo kung sino-sino yung mga exiters. Naku, sis baby, merong isang exiter. Hindi po pwedeng sabihan mo na masamang tao ito, sis baby de Jesus. Bakit? Naku, sis baby de Jesus. Pagka itong exiter na to, sinabihan mong masamang tao, ewan ko lang. Pagka ito, Resty Reyes, ay sinabihan mo na hindi valid yung kanyang gawa, baka dunggulin ka ni Sis Baby de Jesus. Yun lang ang masasabi ko. Meron akong ka-chat kanina habang nasa work ako. Nag-CR break yata ako. Tapos, chinat ko yung isang kapatid sa informant ko sa Australia. Sabi niya, wala naman pong bago pa dito aside sa meron silang nire-raise na $6 million Australian dollars. Tapos meron na silang nakuwang 29 or 39 na kapatid in raising that particular amount na 6 million Australian dollar. Tapos ang ginagawa ngayon ni Resty Reyes sa Australia, tinatanong niya, nagsurvey sila sa mga kapatid na kung ano-ano yung kanilang mga work at kung magkano yung kanilang sahod. Alam niyo po mga kapatid, confidential matter po yung salary. Hindi po yan dinidisclose basta-basta. Kasi nagtatrabaho po ako. So kahit sa mga workmates, hindi po dinidisclose yan kasi pwedeng panggalingan ng hindi magandang bagay in disclosing yung salary. Ngayon, Resty Reyes, bakit nyo pinipilit ang mga kapatid to disclose yung salary nila? Ganyan na ba kapulubi ang inyong Diyos? Kasi alam ko yung Diyos ng Biblia, yun? Siya yung lumikha ng langit at lupa. So, hindi niya kailangan ng anumang bagay. Sabi yun ni San Pablo. Nasa Roma yun, kung di ako nagkakamali, mga kapatid. And, meron lang po akong 30 minutes break. Pagka ganito kakapagod, tapos hindi pa masarap yung pagkain, parang wala kang ganong kumain. Kumusta ka na, DSR? Hanggang kailan ka magmamatigas? Parang ikaw yung yung paraon sa Ehipto. Pinagmamatigas na ng iyong amang diablo ang iyong puso. Grabe.
Sabi nga ni ng mga kapatid, ako, ang daming mga kapatid ngayon na nung nakaraan merong isang pioneer na kapatid sa Australia na nag-message sa akin. Sabi niya, bro, huwag niyo po sanang i-disclose yung yung identity ko. Tapos nag-video call kasi kami. Noong una ayaw niya magpakilala, tapos tumawag ako. Ayun, nung sinagot niya, umiiyak yung kapatid. Sabi ko, ba't po kayo umiiyak? Sabi niya, lang po ako, overwhelmed lang po ako dahil nakausap ko po kayo, alam ko busy po kayo, sabi niya ganyan. And nagpapasalamat po ako, sabi niya ganyan, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa katapangan po ninyo, sabi niya ganyan. Ayun. Huwag niyo pong ipapakita yung bahay ko kasi madali po ako ma-identify pagka nakita nila even as a part of my house kasi alam nila puntahan yung bahay ko. So, paano yan, Resty Reyes, Efren Baking? Hindi ko naman kilala itong mga kapatid na ito na nagre-reach out sa akin. I do not have any idea about them and they do not know me as well. Wala silang pero they believe sa ipinaglalaban ko. Bakit? Nakikita kasi yan sa mukha. Nakasulat yan sa Roma. Nakalimutan ko na lang yung talata. Nakikita yun, yung sincerity ng isang tao. Tingnan niyo, Danya Rason, 'di ba ikaw ang leader? Pero bakit hindi ikaw ngayon ang pinaniniwalaan? Most of the members in your congregation do not believe in what you are saying. Bakit? Kasi they do not feel the sincerity in what you are teaching them. Biruin mo, you are teaching them to love, but you yourself do not show love. You yourself do not practice what you preach. Biruin mo, simpleng-simple, sabi nga nung isang kapatid na pamilyang milyonaryo sa Laguna. Tama, Laguna. Naku, merong asyenda ito. Sabi niya, Brad Badong, napakadali lang naman po nung problem. Why don't Kuya reach out to you and talk to you in private to settle it in private kung ano man yung problema. Sabi ko, I know him very well. I know them very well. Pati utot nila, alam ko. Pati amoy ng paa, alam ko. Pati amoy ng bibig, alam ko. Bakit? Pagkagising nila, ako nang kasama nila. Ay nako. Ilang beses bang na ano bang tawag dun sa general check-up yung parents ni DSR sa The Medical City Pasig? Ilang beses ba silang na general executive check-up, executive check-up sa The Medical City sa may Pasig na ako yung kasama nila. Kaya alam ko, biro mo, 20 years mahigit ka nilang kasama, hindi mo ba mamememorize, makakabisado? Kasi routinary yung ginagawa mo and konting pagkakamali mo lang, sisigawan ka. So, nagkakaroon ka ng mindset na, dapat yung pagkakamali ko ngayon na kaya ako sinigawan, hindi na yun yung magiging pagkakamali ko tomorrow. Tingnan niyo po yung mga mukha ng mga KNP ngayon. They are not all satisfied. Hindi nyo na makikita yung kislap sa kanilang mga mata. Why? Simply because they are not happy anymore. They are not happy anymore. Nako, bakit po kayo nag-comment, Sister Maria Cristina Arasas Fuentes? Yan. Total, nag-comment na rin lang naman po si Sister Maria Cristina Arasas Fuentes. Si Sister Maria Cristina Arasas Fuentes, isa po itong doktora. Pasensya na po kayo, Sister. Di ko po alam. So, it means to say, it only shows that by commenting in my live video and watching in my live video, it means to say that you are openly exit.
Tingnan ninyo ang mga pagmumukha ninyo. Biruin nyo, natutulog kayo sa, nahihiga kayo sa pera pero hindi kayo makatulog ng maayos. Bakit? Yan yung sinasabi ng Biblia eh. Pagka panatag ka, ang tulog ng manggagawa ay mahimbing. Kaya tingnan po ninyo, kahit nakakatulog na ako ng alas 3, nagigising ako ng alas 8, alas 9, ilang oras lang yung tulog ko. Masaya ako. Hindi ako mukhang palakang puyat. Kahit hindi ako nagpapabelo, wala akong iniinom na supplements, wala akong iniinom. Tingnan po ninyo, yung pagkain ko, hindi ko man lang maggalaw-galaw. Pagod ako niyan ha. Dapat pagod ako, mas marami yan. Kasi, hindi mo malunok-lunok yung pagkain mo kasi, hindi mo gusto eh. Pero, bakit mukha pa rin akong Kasi, yung kagalakan ng kalooban, ang masayang puso, sabi, ay mabuting kagamutan. Nagpapalakas ng immune system yung masayang puso. Tingnan ninyo yung mga pagmumukha ninyo. Masaya pa ba yung mga puso ninyo? Hindi na masaya yung mga puso ninyo. Baka pag nalaman ninyo kung sino-sino yung mga exiters. Naku, sis baby, merong isang exiter. Hindi po pwedeng sabihan mo na masamang tao ito, sis baby de Jesus. Bakit? Naku, sis baby de Jesus. Pagka itong exiter na to, sinabihan mong masamang tao, ewan ko lang. Pagka ito, Resty Reyes, ay sinabihan mo na hindi valid yung kanyang gawa, baka dunggulin ka ni sis baby de Jesus. Yun lang ang masasabi ko. Kaya sa lahat ng mga kapatid na nagsipag-exit, masaya na po tayo ngayon mga kapatid. At sa mga bagong exit, huwag po kayong matatakot mga kapatid dun sa kanilang panakot na tayo'y maiimpyerno. Hindi po mga kapatid. Ang sabi ng Biblia sa unang Timoteo 2:4, siyang may ibig, lahat ng tao maligtas. Siya po ang may ibig, lahat ng tao maligtas. Meron po bang hindi maliligtas? Meron. Isa na po dyan si Daniel Rason. Mga kapatid, paano ko po nasasabi at paano ko po, ano ang assurance ko, ano ang katibayan ko na maiimpyerno itong demonyong Daniel Rason na to? Biruin mo na sabi ng Biblia sa 1:8-44, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin sapagkat siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Tingnan niyo po sino po ang ama ng kasinungalingan? Yung kanilang amang diablo. Ano po yung ginagawa nila? Yung kung ano yung ginagawa ng kanilang ama. Paano siya pumapatay ng tao? Through lies, mga kapatid. Sa pamamagitan ng kasinungalingan. Paano siya nakakapatay? Tingnan po ninyo mga kapatid. Pero paparatangan mo itong si Brad Ronnie Kipoy de Rosario na masamang tao. Hindi ba Hindi ba pagpatay sa pamamagitan ng kasinungalingan? Merong talata sa Kawikaan yata o Ecclesiastes. Pinapatay ng masama ang matwid ng kanyang dila. Biruin mo, pag nakilala nyo si Sis Popot, Manimbo, baka magulat kayo. Kilalang kilala ito ni Sis Baby Navales. Kilalang kilala ito ni Brad Danny Navales. Kilalang kilala ito ni Lisa Karikare Erese. Kilalang kilala ito ni Brad Edong Kalkal Erese. Yun. Kilalang kilala nyo ito si Sister Popot Manimbo. Yan ba mga kapatid? Pwede nyo po bang pasamain ang mga ito? Kilalang kilala niya itong si Sister Maria, si Sister Doktora Maria Cristina Arasas Fuentes. Ito ba pwede niyong pasamain itong mga kapatid na ito at kayong lahat na mga nag-exit? Perhaps, maybe, na meron silang nasasabi, ayan, naghihikaw na, nagpaputol na ng buhok, etc., etc. Sino bang gumawa ng doktrina na yan na bawal magpaputol ng buhok ang babae? Hindi ba gawa-gawa nyo lang yan?
Sino bang gumawa ng ano, pero tinuturo ninyo na bawal makiapid ang lalaki sa kapwa lalaki? Paano ba namatay si Bes? Pero mo namatay siya sa tatluhang ano, hindi na kontento sa isa. Biruin mo, pati mga may asawa, pinapasok mo sa kwarto ng may kwarto. Tapos 4 hours before ng ano ng pasalamat na napakaselang gampanin ng iglesyang sinampalatayanan nating akala natin totoo. Tapos mangangalabit ka, gusto mo sumubo. Hindi ba kahipokrituhan yan? Biruin mo, meron akong mga naging kaibigang mga transgender. Mababait sila. Bakit? Bakit ninyo hahatulan itong mga ito? Ikaw na nagtuturo sa iba. Hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Sabi sa Roma, kung di ako nagkakamali. Anong klaseng ano yan? Anong klaseng kaipokrituhan yan? Tapos sasabihin ninyo, bawal mang agaw ng asawa. Ikaw ba, DSR? Hindi ka ba nang agaw ng asawa? Nang may asawa? Sabi ni Brother Reinel Andres, hindi naman tayo umalis sa aral ni Cristo. Umalis tayo dahil sa maling aral ni Bonjing. Tama. 100% tama ka dyan, Brother Reinel Andres. Sabi ni Brother Ronnie K. Rosario, mga Kawikaan 11.9, pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Ayun, thank you for the verse. Sabi ni Brother Ronnie K. Rosario, ang mga ngaral, yan, sa ano to, Ecclesiastes 5.12, ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Oo, tama-tama. O biruin mo, hindi ko maubos-ubos tong pagkain ko, pero napakadami ng pagod ko, ha? Biro mo 12 hours pa naman yung duty mong non-stop. Kaya yan, pumayat ako, pero pogi pa rin. Hindi kagaya ni Daniel Rason na maraming kinakain at maraming supplement, maraming ini-inject at nagpapabelo pa. Pero mukha pa rin siyang palakang puyat. Totoo po yun, mga kapatid. Hindi tayo umalis sa aral ni Kristo. Ano ba yung aral ni Kristo? Pag-ibig. Yun yung pag-ibig. Sabi ng Biblia, kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ganun nga yung ginawa natin. Kinapuotan natin yung masama. Paano natin kinapuotan yung masama? Lumayas tayo sa masama at nakisanib tayo sa mabuti. Alin yung mabuting inaniba natin? Yung katotohanan si Kristo. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama liban sa akin. Umalis ba tayo kay Kristo? Hindi. Na kay Kristo pa rin tayo. Sapagkat si Kristo ang katotohanan na ipangsasamba natin sa Diyos. Tumarating ang araw at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Alin yung katotohanan ipangsasamba natin sa Diyos? Si Kristong katotohanan na Espiritu, mga kapatid. Sabi niya, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y mabuti, sapagkat siyang unang utos na may pangako. Mga babae, mga magulang, huwag ninyong ipamungkay ang inyong mga anak sa galit. Mga asawa, huwag ninyong dudumihan ang inyong higaan. Marami pong katotohanan na si Kristo po kasi ang salita ng Diyos, mga kapatid. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Si Kristo po yung katotohanang ipangsasamba natin. Ano po si Kristo? Tao, hindi po. Espiritu po siya. Kaya nga sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, in spirit and in truth. Ano siya? Siya po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya yung mga salitang nakasulat sa Biblia, yun po yung ipangsasamba natin. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi pa po tapos ang laban. Papunta pa lang po tayo sa exciting part. Ano, Daniel Rason? Butas-butas na ba lahat ng dingding sa La Vista Mansion? Butas-butas na ba ang lahat ng dingding dyan sa Orani KD Rock Mansion? Butas-butas na ba ang lahat ng dingding sa Philinvest Quezon City Mansion? Butas-butas na ba ang lahat ng dingding ng Smallville Kalumpang Kalumpit Bulacan Mansion?
Ayun, di ba? Ang dami mong mansion, no? Napakarami po nilang property, mga kapatid. Tapos, biruin mo, yung cellphone na kaligayahan ng mga pobreng mga kapatid, ipinapabenta pa para daw sa gawain. Sana po, sa inyo pong mga paglaya sa kulto ni Daniel Rason, ay masumpungan po natin ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Nakasulat po yan sa Jeremias 6:16. Ipagtanong ninyo ang mabuting landas. Makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ang mabuting landas po, mga kapatid, si Kristo po yun. Siya po ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kaya po, mga kapatid, maraming salamat po sa mga patuloy na nagme-message na nakakalaya. Mga kapatid, masaya na po kami mabalitaan na kayo po ay nakalaya na. Nakalaya na sa pang-aalipin at pang-api ng paraong si Daniel Rason.